There are so many miracles that happen when we praise the Lord. And indeed, there are many reasons why we can and why we should praise God. We have been studying the book of John at napakarami nang naipakita sa atin ng Panginoong mga katotohanan. At isa dito that the words and acts of the Lord would have many meanings. Ang ginagawa ng Panginoon ay kuminsan merong actual and practical meaning, that the act itself is the meaning of the act. There are times when the act would also have a second layer of meaning, and that is inspirational, to inspire people and to make people do as the Lord does. And yet there are also symbolic acts that would have very deeper, much deeper values. Isa sa mga celebrated na mga ginawa ng Panginoon yung paghuhugas niya ng paa ng mga disciples. Usually, pagka Holy Week, ginagawa ito as ritual, even in some Christian churches. But what does this mean? Why Jesus washed his disciples' feet is a question that continues to baffle many theologians. We're going to look at that story, and we pray that the Lord will give us fresh insights into this classic biblical story. Heavenly Father, we pray that you may quiet our hearts. Panginoon, kung ano man ang maaaring maging sagabal para makakilos kayo ng malaya, maturuan kami at mapagpala, lahat ng sagabal aming isinusuko sa inyo. Maging ang sagabal na ito nanggagaling sa loob ng aming puso, o nanggagaling sa labas ng aming pagkatao, galing sa ibang kapwa, o galing sa mga kapaligiran, mga suliranin, mga alalahanin, all of this we surrender at your feet, O God. And we pray that you may be our speaker. Marapatin mo nga nawa di man kami karapat-dapat ng aming puso maging tahanan ng iyong salita. Nawa ang iyong kaliwanagan ang siya maging gabay namin. May you delight in your people. May your words be our food, and may your light be our strength. Speak, Father. We want you to be our speaker. Use your servant only as your footstool. But we want to lift you up. We want to declare your glory to all the earth. Speak to us in power and majesty. We praise you, we thank you, and we commit this time to you. And in the name of your Son, Jesus, we reject, rebuke, and drive away all presence of evil. And we ask you, Holy Spirit, lead us, teach us, bless us. In Jesus' name, we pray. John 13, verses 1 up to 5. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. And may the Lord bless us as we continue to read this chapter. May the Lord reveal to us great and mighty things. So let's take a look at the story. So the story is very clear. The Lord knew that his time to leave the earth had come. Matatapos na ang kanyang maiksing panahon sa lupa at kinakailangan na siyang bumalik doon sa kalangitan. He loved his disciples, the Bible tells us. Now he would show them the full extent of that love. I'm only repeating the words para natin lalong ma-appreciate na ang Panginoon, alam niya na siya ay aalis na at ngayon gusto na niyang ipakita kung gaano kalalim, kataas, kalawak ang pag-ibig niya sa kanyang mga disciples. So the Lord knew that all things had been put under his power. So he got up from the meal, took off his outer clothing, wrapped a towel around his waist, poured water into a basin, and began washing the disciples' feet, drying them with the towel. Siya man ay nakatanggap ng ganitong ministration, so sa mga babaeng luha ang ipinanghugas sa kanyang paa at buhok ang ipinangpuna sa kanyang nabasang paa. So ano pang inabuti nating eksena dito? The evening meal was being served. Therefore, by that time, the guests' feet should have been washed, or at the very, very latest, should now be washed. Kaugalian sa Middle East na yung mga bisita, hinuhugasan ng paa bago sila kumain. Hanggang ngayon nga, mga Muslim, pagka magpupunta sa mosque, naghuhugas sila ng paa.
So merong malalim na pinag-uugatan itong tradisyon na ito, yung paghuhugas ng paa. It was one, physically to clean the feet, and also ceremonially. Meron siyang value na parang, karapat dapat ka ng dumulog, karapat dapat ka ng lubos na pumasok sa isang tahanan dahil malinis ang iyong paa. But only servants did this. Hindi hinuhugasan ng host ang paa ng kanyang bisita. Yung servant ng host ang naguhugas ng paa na yon. So sinasabi natin dito at nabasa natin, knowing that all things had been put under His power, He did this. Anong kinalaman na the Lord was very conscious of all the power that was given Him, at ang naging bunga nun ay naghugas siya ng paa ng kanyang mga disciples. He did this in spite of, and He did this because of His possession. Sa kabila ng taas ng kanyang posisyon, at dahil sa taas ng posisyong ito, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ituloy natin ang pagbabasa, chapter 13, verses 6 to 11. He came to Simon Peter, who said to Him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Then, Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Jesus answered, a person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For He knew who was going to betray Him, and that was why He said, not everyone was clean. So hinuhugasan na ni Lord ang paa ng bawat isa at nung malapit na kay Peter, Peter asked if the Lord would wash his feet. Hindi siya talaga basta question lamang. A question that suggested disagreement. Sabi, Lord, huwag niyong sabihin na huhugasan niyong paa ko. Na pati ako, huhugasan niyong paa ko. Suggestion na parang, no, hindi dapat ito mangyari. And the Lord acknowledged Peter's lack of understanding. Sinabi niya, naintindihan ko na hindi mo naiintindihan to ngayon, pero balang araw, mauunawaan mo rin ang kahulugan nito. If that was not enough, Peter refused. So you know, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako papayag. Napakataas ang inyong kalagayan at ako'y hindi. Hindi ako karapat-dapat. Alam niyo, si Peter sa lahat ng mga disciple ang pinaka-dramatic. Napakarami niyang mga drama lagi kay Lord. Yung mga paluhod-luhod, mga paiyak-iyak, papangapangako. Siya lagi ang merong mga extreme swings of emotion. And Peter refused. And the Lord said, unless I wash you, you have no part with me. Pag di ka nagpahugas sa akin ng paa, wala kang kinalaman sa akin, wala akong kinalaman sa iyo, wala tayong relasyon. And then Peter replied, kung ganun, Lord, not just my feet, but my hands and head as well. Kita niyo yung drama niya. Dibusan niyo na ho ako, paliguan niyo na ako ng buong buo. Kung yan palang paghuhugas na yan ang nagbibigay ng relasyon sa atin, ituloy-tuloy niyo na ng lubos. And the Lord declared Peter clean. Sabi, ang OA mo naman, hindi naman kailangan yan. Kasi malinis ka na naligo ka kanina, di ba? So, paa na lang mo ang medyo marumi-rumi dahil naglakad ka. So, paa lang. And then the Lord declared that not all of them were clean. As you can see by now, brothers and sisters, yung word na clean, nagkakaroon na ng double meaning, hindi lang isa. Yung sinabi niya na, you washed, you bathed, so you are clean. Physical cleanliness ang sinasabi ni Lord dito. Pero nang sinabi niyang, but yet, not everyone among you here is clean, hindi na physical ang pinag-uusapan. Spiritual na. Dahil may reference na kay Judas. Unless, of course, Judas did not take a bath, which is not what we are trying to say here. That's why I said, pag nagbabasa tayo ng Bible, don't stick to one meaning. Sometimes the same word will have 2, 3 meanings and used in one paragraph in various ways. Kaya makita mo ba, iba yata yung application ng word na clean dito, spiritual. Dito, physical. Because it helps us appreciate and then later interpret and understand and apply God's word. So let's keep on reading. John 13, verses 12 to 17. When He had finished washing their feet, He put on His clothes and returned to His place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, high-sounding titles. And rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet,
you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Simple words, pero ang daming meaning. Napakarami. So matapos hugasan ni Lord yung paa ng mga disciples kasi inalis niya yung kanyang balabal, yung kanyang outer garment, yung kanyang cloak, isunuot na niya uli. In other words, hindi na uli ako servant. Tinanggal niya kanina yung parang glory. Parang si David, naghubad nung nagsayaw siya before the Ark of the Covenant. Kasi yung mga slave, nagsasayaw sila ng walang suot in front of their masters. Isa ibig sabihin, I am nothing compared to you. I am naked. I have no glory. So the Lord took off that glory and washed the feet, and then now wore it again. So the Lord puts on his clothes, his outer clothes, and explains the meaning of his act. Sabi niya, alam nyo na, ako'y Lord and Teacher. Sige, tanggap na natin lahat dyan. Na talaga namang ako'y Lord and Teacher. Pero nakita nyo na as Lord and Teacher, kahit Lord and Teacher, ginawa ko ang ginawa ko. Ngayon, yan ay isang katuruan sa inyo na dapat nyo rin gawin para sa isa't isa. Huhugasan nyo ang paa ng isa't isa. At merong mapakahalagang laman yung verse 17. Sabi niya, now that you know these things, you will be blessed if you do them. So isa palang paraan na mabless sa buhay, to wash one another's feet. Kaya kung hindi ka willing to wash other people's feet, and you are not willing to be washed by other people, this kind of blessing will not be available to you. Let's take a look at the meaning of the story. That was the story. What does it mean? That the shepherd, the Lord in this case, loved his disciples. And he showed them that love by serving. He humbled himself to fill his disciples' needs. In other words, hindi siya shepherd para lang maging amo, para lang maging boss. Nandun siya, nagpakumbaba, pinaglingkuran ang kanyang flock. And that the shepherd met a need, or met the need. And there is the need, not just a need. And he modeled excellent disposition and behavior in service. That no leader would say, this is beneath me. That the leader should be the example of humility. And in fact, this is the first reading of the story. Nearly everybody celebrates the humility lessons from this story. Pero kalahati lang yun ang lesson. So the Lord cleansed the disciples' feet and cleansed the unclean part of their bodies. Isa yan na ministry na kuminsan hindi natin napapansin doon sa meaning ng storya. Many people concentrate only on the humiliating part of making yourself a servant, of humbling yourself. But there was also a reason. Hindi lang naman, sige, para natin ma-demonstrate ang humility, gagawin ko ito for the sake of doing it. Hindi siya washing for the sake of washing. There was a need. The people had to be washed because they were not fully worthy to go to the dinner. Di ba matagal na nating nababanggit-banggit sa Middle East, ang ibig sabihin ng dinner, eating together is, I will die for you, I'll give you my life. We are united, we are one. And for them, to consummate this dinner with the Lord, hindi sila karapat-dapat, may kulang. And the Lord filled that need. The Lord stood in the gap. The Lord washed their uncleanness so that they would be clean. Well, the Lord requires us to be clean in order to eat with Him, to fellowship with Him, and be with Him. He did, and He does the washing. Nire-require tayo ni Lord na maging banal, perfect, para pumunta sa Kanya, sa paradise, sa heaven, pero hindi ka naman pinilit na umakyat mag-isa para makarating doon dahil hindi mo kaya. Siya ang namatay para sa atin, hinugasan tayo ng Kanyang dugo, at pag naniniwala tayo doon, nagiging tayong perfect, that while the Lord requires perfection, He does the perfecting Himself so that we become enabled. Mataas ang requirement ng Diyos, pero binubuhat naman niya tayo para marating natin yung requirement na yun. Na symbolic doon sa dinner, kailangan clean ka bago ka kumain, pero siya naman yung nag-clean. Kailangan holy ka para Kanya tanggapin, but He makes you holy by taking away your sin and giving His holiness to you when you believe in Him.
Perfection and nothing but perfection can make us go to God. But God does not make us become perfect on our own because we cannot. So He perfects us when we believe in Him. Pine-perfect tayo ni Lord sa pagtuturo, sa pagdidisiplina, sa pag-aayos sa ating buhay. Therefore, siya pa rin yung gumagawa. Tulad nitong requirement na malinis ang paa, siya naman ang naghugas. Alam nyo, kahit mataas ang requirement ng Diyos, siya rin naman yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na maabot yon. Ang mahalaga lang, payagan natin siya. What is the basis now of the relationship between shepherd and flock, between Jesus and disciples? The relationship is premised on unclean, cleaner relationship. Unclean ako, cleaner si Jesus. It is based on a wretched Savior relationship. Wretched ako, si Lord yung Savior. It is based on dead, life-giver relationship. Dead ako, but the Lord gives life. So that when Peter refused the service, the Lord said, verse 8, unless I wash you, you will have no part with me. Pag tinanggihan mo ang paglilinis kong ito, dahil sa kaartehan mo na nahihiya ka sa akin, ayaw mo akong maglinis ng paa mo, ang mangyayari, tinatanggihan mo ang paglilingkod ko, tinatanggihan mo ang paglilinis ko, hindi mo naman kayang linisin ang sarili mo, dahil requirement kong malinis ka para ka makapunta sa akin, therefore hindi ka makakapunta, wala tayong relasyon. So either papayag ka na magpaalipin ako at maglingkod sa'yo para tayo magkaroon ng koneksyon, o wala. Kaya sabi ni Peter, idamay nyo na ang ulo ko, yung buong buo na, pwede ho ba dahil talagang gustong-gusto ko makipagrelasyon sa inyo. This parallelism keeps on repeating in the Bible. Yung mga unless, pinayagan mo ko, hindi ito mangyayari sa'yo. Tulad sa John 13:8 na sinasabi natin, unless I wash you, ano yung kakambal? You have no part in me. Sa John 3:16, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. John 12:34, unless wheat dies, it shall not live. Matthew 10:39, those who lose their life will find it. So unless you die, you will not live. All of this are salvation-centered. All of this point to the fact that unless you let Jesus be your Savior, be your servant, you will never become a part of His family. So yun ang shepherd, si Lord. What about today? Today's shepherds, the under-shepherds of Jesus, are to love their disciples and to love their flock. Yun ang itinuturo rin ni Lord. Sabi niya, ako na yung supreme leader, supreme discipler, supreme shepherd. Ginawa ko ito, minahal ko kayo para kopyahin nyo. Of course, hindi lang para doon sa nandun sa dinner na yon, kundi sa lahat ngayon ang magbabasa nung kwento na yon na ipinreserve sa Bible. So, today's shepherds, religious leaders, spiritual leaders, pastors, etc., deacons, elders, are to love their disciples and to love their flock. Yun ang itinuro ni Lord. Mahalin mo, paglingkuran mo. Hindi naman ibig sabihin, huhugasan ka rin ang paa. Kundi ano lang ibig sabihin nun? Love is the basis and means and fruit of the ministry. Dapat may pag-ibig. 1 Peter 1:22, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. At gusto kong ibabad yung verse na yan at pakanam namin yung ibig sabihin ng itinuturo sa atin, that we love one another deeply. Kailangan maging goal ng bawat Kristiyano, mamahalin ko ang kapatiran. Mamahalin ko yung teacher ko. Yung teacher naman, mamahalin ko itong mag-aaral na ito. Mamahalin ko yung deacon, yung elder. Yung deacon elder naman, mamahalin ko itong aking mga workers. Mamahalin ko yung pastor naman, mamahalin ko ang aking flock. Ito yung goal, the basis, the bind, the everything of the relationship. Dapat love. At ito goal. Kasi pag hindi natin ito ginawang goal, ang dali-daling malimot, madali-daling magkainisan, magkatampuhan, magkakompetition, magkaselosan, samantalang inuutos, magmahalan. 1 Peter 5, verses 2 up to 3. Be shepherds of God's flock that is under you and under your care, serving as overseers. Not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not greedy for money, but eager to serve. Not lording it over those entrusted you, but being examples to the flock. Ito yung paalala sa mga leader.
Na kailangan, mahalin mo yung mga tagasunod. Pagka chairman ka ng isang department, o kaya ay leader ka ng isang ministry, mahalin mo yung mga nasa ilalim mo. Hindi lang sila para alipinin, alilain at kawawain, kundi para sila ipaglingkuran at mahalin. Ibig sabihin, there must be love, and love must be the key and the reason. Kaya pagka ikay leader, meron kang tinuturuan, meron kang inuutusan, meron kang dinidisiplina, meron kang inaayos, ang tanong mo lagi at test, mahal ko ba siya? Yan ang test. Ginagawa ko ba ito dahil mahal ko siya? Dinidisiplin ko ba ito dahil mahal ko siya? O pinuprove ko lang kung sino ako? Tinetrain ko ba dahil mahal ko siya para siya pakinabangan ng Diyos at sumaya siya at makita niya ang halaga niya sa church? O tinetrain ko lang siya para dumami ang mga muchacho at muchacha ng church? Ano ba talaga ang dahilan? Pagka yung choir leader, pinipilit at pinapagalitan niya yung mga member niya, mahal ba niya kasi na gusto niya yung best lumabas o inaalaga-alag niya yung reputasyon niya na para pag nasabing pag ako choir director, maganda ang kanta, nakakahiya para sa pangalan ko yan pag hindi kayo maganda. Therefore, hindi kita mahal, kaya kita tinuturuan. Kundi gagamitin lang kitang tungtungan para ako tumaas. At ang test, mahal ko ba siya? Yan ang sinasabi sa atin ng Peter, that there should be love, and love is the reason, and love is the fruit also of such ministries. So, today's shepherds are to meet the needs of their disciples. Shepherd si Lord, ang need ng mga disciple niya at the moment, mahugasan ang paa, walang naguhugas ng paa, ginawa niya. There was a need, and He met that need. The physical need was only symbolic, because the spiritual need was the deeper reason why the Lord washed the feet. And today's disciples are to clean their disciples' feet, and they are to clean the unclean part of their disciples' lives. Ito na naman yung mga double meaning. Kasi kung minsan nakakakita kapag Holy Week, may pastor naman, inuhugas-hugasan pa niya yung mga bakokang at mga ingro ng kanyang mga deacon at kung ano-ano. Symbolic. Kung naiintindihan yung malalim na kahulugan, useful. Kung hindi, seremonya lang yon, useless. How do we wash people's feet today? For instance, as your pastor, how will I wash your feet? About 3,000 people come to worship every Sunday morning. Do you expect me to wash your feet? That's mga 6,000 feet, no? Pag hinagalo-halo. Yung bang ibig sabihin nun? But what is the first symbolism of washing one's feet? You cleanse the dirt away from the feet so that the feet would be clean. So that the feet now would be part of an otherwise totally clean body so that the person can eat with the Lord, fellowship with the Lord and His people. So how do leaders now wash their people's feet? When I preach to you and you are convicted of your sin and you change, I have washed your feet. When I discipline you and you follow and toe the line and correct a mistake, I have washed your feet. Natanggalan ng dumi. Pag tinuruan ka, dinisiplina ka, ipinanalangin ka, kinounsel ka, directly by the pastor or his representative kung malaki yung church, na ipag-pray ka, na visit ka, then your feet are being washed by your leader. Hindi na yan yung literal na hugasan lang ng paa, kundi ano ang kahulugan. Today's disciples, today's flock, like in the time of Peter, must be willing to be washed by their shepherd. And this is one of the things that is missed whenever this story is being told and retold. Puro yung humility na lang ang na-emphasize, which is important, but that's not the whole picture. The other half of the story is, you must be willing to receive the washing. You must be willing to be washed. So, eto ngayon yung shepherd mo, eto ngayon yung pastor mo, eto ngayon yung leader mo, willing na iwash ang iyong paa. Meaning, turuan ka, idisiplina ka, i-train ka, etc., etc. But are you willing? Baka sabi ni Peter, ayoko, huwag akong hugasan. Okay lang ako. Ako na lang mag-isa. Magsa-self-reading na lang ako, magsa-self-study. Ako na lang bahala sa buhay ko. Then, wala tayong relasyon. If you will not permit me now, if you will not permit your leader, your teacher, your Bible study leader to wash you, then there is no relationship. Because the relationship is premised on, binanggit na natin kanina, yung nagwawash at yung hinuhugasan, yung tinuturuan at yung nagtuturo. Today's shepherds must be willing to wash, but today's flocks must also be willing to be washed, to be taught, to be guided, to be disciplined, to be pruned, to be amputated,
to be grafted, to be marketed, etc. by their shepherd. Dapat willing ka. Kung sasabihin, teka, ayoko, ako na lang. That is the essence of the whole relationship. And without such interaction, there is no relationship. Kaya kumisan sa church today, lalo ngayong mga panahon na ito, modern times, maraming mga tao sa church, hindi naman talaga member. In other words, parang audience lang. Makikinig, pupulutin yung gusto, itatapon yung ayaw, a-absent kung ayaw, darating kung gusto, walang commitment, hindi na didisiplina, hindi na aayos, hindi na train. In other words, audience. How can the shepherd or the under-shepherd in today's times be able to wash when the people are not willing to be washed? Kaya mahalaga na bumalik po tayo dun sa old-fashioned, classical example of what church membership means. Na meron akong accountability. Nandito ako. Hindi yung iba, ay ayoko mag-member kasi naku, responsibilidad yan. E di pag ipinatawag ka, darating ka. Pag may meeting, pupunta ka. Pag may training, sasali ka. Mabuti na yung dumadating-dating na lang paglinggo, malate ka. Hindi, yung wala kang pananagutan. Pagka ganon, hindi tayo fully mag-grow. Manood na lang kayong sine. Umorder na lang ng tape, makinig sa radyo, pwede na rin yun, nadinig nyo na yung message. Pero anong kulang? Walang interaction, walang training, walang discipline, and you are not being prepared for greater and greater service to the Lord and His church. Importante yung commitment, yung relationship. Importante that we allow the shepherd to wash our feet. Whether that washing is pleasurable or painful at the moment, doesn't matter. But if we need it, we should have it. Kaya anong sabi ng Hebrews 13:17? Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Sabi, sundin, sumunod sa mga patakaran, magpadisiplina kayo. At nang sa gano'n, hindi naman sila lubos na mahirapan ng loob, sapagkat pag sila'y nahirapan ng loob, pinanghinaan ng loob, at nawala ng lakas ng loob na mag-lead, kayo rin ang malulugi. Kayo rin ang mawawala ng leader. Kayo rin ang mawawala ng discipler. Kayo rin ang mawawala ng shepherd. O kanya-kanya. Gusto nyo ba yon? Kaya sinasabi, that would be of no advantage to you. So today's shepherds must be ready, willing, and able to wash. And today's flocks must be ready, willing, and able to be washed. Some very classic lesson in an otherwise trite story. Shepherd, do you wash your disciples' feet? Choir director ka, Bible study leader ka, satellite leader, department leader, section leader ng isang ministry sa church. Do you wash your disciples' feet? Nag-amputate ba tayo kung kailangan? Nagdidiscipline, nagtuturo, nag-empower. All of these things, kailangan ginagawa ng leader. And disciples, are you willing? And do you submit to be washed? Tanong pati, Christians, do you wash one another's feet? Kung minsan hindi na nga tayo yung naglilinis at naghuhugas sa ating kapatid, tayo pa yung nagdudumi, tayo pa yung naninira ng puri, tayo pa yung nagchichismis, tayo pa yung nagkukulapol ng putik sa kanila, hindi mo na nga siya nalilinis, hinahagisan mo pa ng dumi. Sa mga careless words, careless remarks, mga balita dito at balita dyan, nagkakasiraan pa, imbes malinis ko ang kapwa, ako pa yung nagdumi. Kaya anong sabi sa John 13:14? Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. In other words, ginawa ni Lord para rin kopyahin natin ngayon. May dumi ang kanyang buhay, may problema, ipapanalangin ko siya, lalapitan ko siya, mag-aalok ako ng tulong. At hindi ako yung number 1 na mamamalita sa buong barangay ng kanyang mga karumihan at kapintasan. Di lalo siyang napahirapan. Kailangan ko siyang tulungan, iangat, ayusin, that I will contribute to the development and growth of this person. At ano daw mangyayari? That there is blessedness. Blessedness is in allowing yourself to be washed and in washing one another's feet.
Kaya yung mga iba, ano kaya parang hindi ako nabe-bless, parang walang yan nangyayari sa buhay ko, parang matamlay ang aking espiritu, para yatang kulang, etc., etc. Ang tanong, are you washing other people's feet? Are you allowing yourself to be washed? Because John 13, verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. So, kailangan tayo mabless. Kailangan tayo magpa-wash, magpahugas, at kailangan tumulong din tayo sa paghuhugas ng ating kapwa. But it takes a lot of humility to do this. Kung minsan, kung ikaw yung mag-o-offer nga ng help, ikaw pa yung magpapaka-humble kasi baka ma-misinterpret nung tutulungan mo, baka ikaw ay isabi niya, baka i-refuse niya ang iyong gusto. Pero concerned kasi tayo, that's why we humble ourselves and offer to be helpful, to be useful, without sounding better than others, without being judgmental, without dealing with people from the so-called ivory tower, we offer help. Kesa yung, di ba, gusto mo kumisang ituwid ang kapwa, pero timing ka ng timing, hirap na hirap ka, kailan ko kaya ito gagawin? Dahil baka magalit, dahil baka hindi tanggapin. Kaya mabuting tayo na ang mag-alok ng opening na, open ako, kung gusto mo akong ituwid, meron bang dapat? Alam niyo, yung pagtutuwid lang naman, basta maganda, respectful, and as discreet as possible. That is one of the rules of correction. Dapat mas private, mas mabuti. At pag ginagawa natin yon, anong nangyayari? Bumubuti ang relasyon natin sa kapwa. Naranasan nyo na ba na merong gusto mag-correct sa inyo tapos tinanggihan ninyo? Tapos ang pagtanggi pa natin, hindi magandang paraan? Dapat natin pagsisihan yon. At kung na-realize natin yon, balikan natin yung nagko-correct. Sabi mo, alam mo, nang yun ko lang na-realize, na tama ka pala, meron kang dapat i-correct sa akin. Sorry for my behavior noon. Teka, sige nga, sabihin mo nga sa akin, ano ba yon? Kung meron naman tayong gustong i-correct noon, ang pangit-pangit ng pamamaraan natin, humingi rin tayo ng tawad na I was so eager to help, but I didn't realize that the way I wanted to help was offensive. At pagkatapos tumanggap tayo ng pagtutuwid. Sa mga nadinig na natin mga criticisms tungkol sa atin, na dahil self-defense agad ang ating mode, nire-reject natin agad. Mag-isip-isip tayo ngayon, teka, baka naman tama yung sinabi ng kumari ko na nagagalit siya, sinigawan niya ako at may sinabi siya noon, na out of galit, buti na lang nagalit, napawalan niya tuloy yung dapat masabi, na hindi masasabi kung di pa siya galit. Ano kaya yun? Totoo. Kasi we need to be washed. And we must be willing to be washed. Let's bow before the Lord and think about these things. Anong mga kakulangan at karumihan ng ating kapwa na malapit sa atin na pwede nating tulungan ang minabaliwala natin? We don't act responsibly. Pinapabayagan na lang natin siyang mali. Hayaan mo, problema ng pastor yan. Pag nalaman na lang ng pastor, i-correct siya. Meron tayong mga alam na mali. Meron tayong mga alam dapat hugasan. Sabi, wash one another's feet. Anong pagkukulang natin sa ating kapwa na hindi tayo kumikibo? Kung minsan naman hindi ka kumikibo, para yung pagkukulang mo rin, huwag din niyang pansinin. So ano naman ang ating mga kakulangan na ayaw nating pahugasan sa ating leader, sa ating kapwa? Ilapit natin yan. Ano pong mga pagkukulang natin as persons that need to be washed and as persons who have the responsibility to wash other people also. In some time of silence, speak with God. Be alone with the Spirit. Take your time and let the Spirit minister to you. Be washed and also wash other people around you. Lumapit tayo sa Panginoon.